Hi, this is Alwad Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. And yes, oh yes, oh yes, this is the TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. At ang may pag-uusapan sa Medium Chika ay ang pelikula ni Direk Adolf Alex Ang Pieta. Kasama dito si Alfred Vargas, si Jacqueline Jose, at si Jean Alahar. And let me first say this statement. Sa pelikulang ito, pinatunayan muli ni national artist for film and broadcast arts, the one and only superstar, si Nora Honor, siya na talaga ang pinakadakilang aktres sa buong Pilipinas. Yun lang po ang masasabi ko. Mare, ano ang masasabi mo sa pelikulang Pieta na ating napanood nung kamakailan lang? What do you like about this movie? Alam mo, kung nakasali itong pelikulang ito sa Metro Manila Film Fest, magmumukhang basura ang mga pelikula ni Sharon Cuneta at Vilma Santos. Agree. Di ba? Yes. Pangalawa, kung nakasali ito, never in your wildest dream mananalo ko yung Best Actress. Clap, clap, clap. Again. Pangatlo, the snub which the movie got is a blatant display of katangahan. Because the movie is very excellent and its major star, Nora Honor, played to the hilt the role Of Rebecca. which I doubt can be duplicated by any other star. Yes. She has shown that her title, National Artist For ay, film. for film and broadcast arts. arts, ay sa kanya lang talaga nababagay. Yes. Di ba? No one ever comes close. She is second to none. Okay. And another highlight of the movie, which I very, very like, is that ang ganda ng cinematography. The color palette used by the cinematographer, wow, world class. Ang ganda-ganda ng ilaw ng mga eksena sa loob ng bahay. At gamit na gamit ang cornfield for dramatic effect. Talagang gamit na gamit yung cornfield na yon, yung mga isa na yon, for drama, for suspense, for Yeah. everything. And sabi ko nga when I watch it, and when Alex and I were talking about it, sabi ko talaga to sa kanya, masterclass in acting. Wala ka talaga mapipintas kay Nora, kay Gina, at Miss Jacqueline Jose. Ay, napakahusay din. Madam Jacqueline, hats off. Dalawang eksena. Oo, hats off sa dalawang eksena mo na pag napanood nyo, clap kayo lahat. Ako ang isang gustong-gusto ko nangyari rito, blessing in disguise na sa kasalukuyan, ipinapalabas ang Pieta sa Cinema 76 Micro Cinemas at nung nakausap namin si Direk Adolf, inamin niya sabi na ipapalabas siya sa iba pang Micro Cinemas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pagkakaroon ito ng mga university tours. No, tsaka ilalaban sa festival. At ilalaban sa International Film Festival. Ang nakakatawa rito, nung nanonood kami, na-introduce ang husay at galing ni Nora Honor sa bagong audiences. Kasi sa Cinema 76, kasi it's a very intimate theater, makikita mo na hindi lang yung mga seasoned Noranian. Yeah, may ang bago. nanonood. May mga bagets. May mga bata, may mga teacher, may kung ano-ano. Parang, these kids are curious. Sino ba itong Nora Honor na to? Sino ba itong National Artist for Film and Broadcast Arts na ito? And pag napanood nila, alam na nila kung bakit. Oo. Alam mo, napansin ko sa movie, eto lagi ko sinasabi which separates Ate Guy from other actresses. Si Nora Honor never nalamon ng kanyang kaeksena. Take for example, Sharon Cuneta, nilamon ng buhay ni Miss Sherry Hill. Di ba? You're nothing, di ba? Oh, sino sumikat? Sherry Hill. Si Vilma Santos. Nilamon ni Ami Austria. Dun sa
Yung Paano bang mangarap? Junjun, di Paano ba? bang mangarap? Di ba? Si Nora Honor, naka-eksena ang isang great actress, Lolita Rodriguez. Mhm. Hindi siya nalamon. Of the same level. Di ba? Mm. Sa inakalang-anak mo, yun yung movie na yon. Nagkasama si Vilma Mhm. at si Nora. Sa Ikaw ay Akin. At may isa pang pelikula. Si Bert at Ako. Oh. Actually, may isa pang pelikula. Young Love. Never siya nilamon ni Vilma. Mhm. That is her difference Mhm. sa lahat ng actresses. Well, Hindi mo siya malalamon. I think kasi hindi mo naman nalalaman si Nora Honor kasi kasi acting is reacting. Nora only reacts with the people na sa paligid niya. Kasi here, in Pieta, ang mga kabatuhan niya na eksena ay si Gina Alahar. Na alam mo naman akin na isa sa pinakamahusay nating actress. Ang ganda rin ng mga moment nila ni Alfred Vargas dahil mag-ina sila. Meron itong very touching scene. Yung unang-una siyang nakita ni Alfred Vargas, tapos niyakap siya, o sinampal niya si Alfred Vargas kasi hindi niya kakilala. Oo. Grabe yun. Isa pang gandang-ganda kong scene yung sinayaw siya ni Alfred Vargas. Oo, sa Diba? sala. Sinayaw ko sa sala, pinaapakan pa ni Alfred Vargas yung mga paa niya. Tapos nung pagkatapos nilang magsayaw, mangiyak-ngiyak si Alfred, tapos nagpapasalamat sa kanya. Nakaluhod Oo, yata. nakaluhod, nagte-thank you. Nagtakat-takat siya, but nagte-thank you. And then, the greatest scene for me is yung kumakanta si Ate Guy ng Ate Ate ko pong singsing. Ate ko pong singsing na kaya niya pala kinakanta yun because there is a certain memory about that song na malalaman niyo sa movie kung bakit napaka-significant nung kanta na yun. At talagang, yun nga, yung sinasabi ni Kumare na eksena ni Miss Jacqueline Jose sa buong pelikula na to, na dalawa lang. At talagang, sabi natin ni Direk Adolf, diba? Kahit si Ate Guy, sinabi sa kanya na tanging si Jacqueline Jose lang ang makakagawa nung eksenang yon. Grabe ka, Madam Jacqueline. Talagang, kahit kami, ako nga nalaloka sa akin si Kumarang Ulud, kasi parang po akong bata, nung mga final parts of the movie, takot po ko lang. Kasi, grabe yung tension nun, di ba? It's very gripping. Diba? Saka talagang totoo rin yung lagi sinasabi ni Kumaring Otto Mildita. It's a festival-worthy film. Naman, my God. Kaya I cannot help but wonder sa mga jurors ng selection committee ng finished film. Alam ko naman, hindi yun na po papaliwanag kasi tapos na ang film fest, na-reach na yung target yung more than 1 billion at nabigyan din yung mga award. Pero nakakapagtaka, bakit dito sinali? Di hamak na ang dami kong mga pelikulang napanood. Walang-wala ang pinduko dito. Walang-wala rito ang, yun nga, pelikula ni Ate Guy at ni Ate V at ni Ate Shawi. Mas lalong walang-wala dito ang Kampon. Bakit? Diba? Yun po talaga ang bakit. Parang, what you did, you robbed the movie of its greatness and the recognition it truly deserves. Sa bagay, ang maganda dito, kasi nga pinalabas ito sa Microcinemas, meron na siyang karapatang manominate sa totoong award season ng Philippine movies. At pag ito inilabas sa ibang bansa, sure na sure kami na aani ng pakalakpakan at maraming sigawan ang nag-iisang superstar, si Nora Honor. At saka hindi kasi si Sharon tsaka si Vilma, masyadong safe sa kanilang mga career moves. Oo. They will never play a woman with dementia or Alzheimer's disease. At ang nakakatawa dito as Rebecca, Ganun, no makeup si Ate Guy. talaga. Talagang kita mo yung ravages ng kanyang face. Diba? Talagang, kahit si Gina, diba? Diba? There's this very beautiful scene ni Gina at ni Ate Guy. Diba yung ini-sponge bath niya si Ate Guy, na super close up si Ate Guy. Tapos kitang-kita mo talaga na, at ang nakakaloka kay Nora, laging in the zone, parang may katarata yung isang niyang mata na bulag, tapos isa niyang mata, hindi gumagalaw. Akala mo talaga bulag siya. Diba? Ganun siya ka-committed sa role. Ganun siya kagaling. Diba? Diba? At isa pang dapat papurihan, there were 2 young actors in this movie na talagang scene stealers without them trying to steal the scene. Talagang damabo ang star presence. Miggy Jimenez, clap ka. Grabe, ang galing nun. Ang galing doon. Sa ano yun? Sa first scene, grabe. First scene. At si Tommy Alejandrino. Clap ka rin. Saka rin. Bandang ending na naman. Oo, bandang ending naman siya. These 2 actors,
Subaybayin niyo ang karera dahil parehong mahusay. At again, maraming salamat po sa imbita sa amin sa Pieta. At Ate Guy, congratulations to the whole team of Pieta. You have a beautiful movie. The most beautiful movie I've watched in Yeah. recent 3 years. Okay. Diba? Dahil dyan po, ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition.